Magsimula tayo sa isang awitin. Sige. Awitin natin ang pinahahalagahan ng Diyos ay ang puso ng tao. Amen.当一个人接受了神托付的时候，怎么判断人行为的好坏，与人是否有顺服？怎么判断人是否满足神的心意，与他的所作所为是否合格？神有一个标准，神注重的是人的心，而不是人外表的行为，不是人无论怎么做，只要做了，神就应该祝福，这是人对神的误解。神并不是只看事物的结果，而是看重在事物发展的过程中，人的心是如何的，人的态度是如何的，看人的心里有没有顺服，有没有体贴，有没有满足神的意愿，有没有满足神的意愿。Amen. Salamat sa Diyos. Naalala ko sa pag-awit na ito ang pagsali ko sa isang programa sa koro ng iglesia. Ikikwento ko ito sa inyo. Sige. Noong Hunyo ng taong 2018, nag-ensayo ako para sa awit ng kaharian. Ikinararangal at ipinagmamalaki kong makakanta sa entablado. Nagpupuri at nagpapatotoo sa Diyos. Nanalangin din ako sa Diyos. Nangangakong gagawin ng maayos ang tungkulin ko. Noong una akong nagsimulang mag-ensayo, talagang naging masigasig ako at nagsumikap ng husto rito. Ngunit dahil hindi ako magaling sa pagkanta at pagsayaw, hindi naging natural ang aking mga ekspresyon. At ang mga kakayahan ko'y hindi makasabay sa iba. Laging sinasabi ng tagapagturo ang mga mali ko. Di nagtagal, nagsimula akong panghinaan ng loob. Pakiramdam ko kahit gaano ako magsikap, kailanman ay hindi na ako gagaling. Pag itinalaga na ang mga posisyon, ang mga kapatid na magaling kumanta at sumayaw ay mapupunta sa harapan. At ako naman ay magiging tagapuno lang sa likod. Dahil dito, hindi na ako masyadong aktibo sa pag-iensayo at sinadya kong mahuli sa pagdating hanggat maaari. Sa una naming filming, inilagay ako sa likurang hilera sa isang tabi. Medyo sumama ang loob ko. Hindi ako magaling dito at hindi ko kayang makipagkompetensya sa mga magagaling kumanta at sumayaw. Kahit anong subok ko, hindi ako makakasabay sa kagalingan nila. At hindi ako makakasama sa kuha. Bakit kailangan ko pang magpursige sa mga ensayo? Ayos na ang katiting na pagsisikap. Mula noon, mas lalo akong nawalan ng gana. Alam kong mali ang mga galaw ko pero hindi ko na itinamang mga ito. Minsan sasabihin ng tagapagturo na mas ayusin namin. At kapag may isang taong nagkamali, makokompromiso nito ang buong programa at maaantala ang paggawa ng pelikula. Nang marinig ko yon, naramdaman kong dapat kong isaalang-alang ang kalalabasan ng lahat. Sinubukan ko ulit itong pagsikapan at pagkatapos ay muli akong nalubog pabalik sa kawalan ng gana. Matamlay akong nag-ensayo ng kanta at mga galaw ng hindi ko nararamdaman ng patnubay ng Diyos. Inaral ko ang ibang galaw pero hindi ko makuha ng tama. Nagbahagi ang lahat ng pag-unawa nila sa mga liriko, pero hindi ko ito magawa. Hindi rin ako naantig noong ako ay kumakanta. At walang emosyon sa mukha ko sa pelikula, walang masisiyahan sa panonood sa akin. Nakaramdam na ako ng pagkainip sa mga ensayo, at hindi na ako makahintay na matapos yon upang makagawa ako ng iba pang tungkulin. Nang lumabas ang mga posisyon namin sa entablado, nalaman kong may ilan akong eksenang off-cam at lalo akong nawalan ng gana.
Naisip ko, hindi ako magaling ngunit hindi rin naman ako ganun kalala. Kahit hindi ako nakapwesto sa harap, sana man lang makuhanan ako ng kamera. Bakit di ako kasama? Nag-e-ensayo lang ba ako para sa wala? Kung alam ko lang, hindi na sana ako nagsanay. Pagkatapos noon, tuwing on camera lang ako masayang sumasabay. At kung hindi naman, pinapasadahan ko na lang ang mga galaw ko. Nang matapos ang paggawa ng pelikula, nakakabalis ang marinig silang nag-uusap sa isang pagtitipon tungkol sa mga nakamit nila. Parehong tungkulin ang ginawa namin at lahat sila'y may nakuha. Pero bakit parang walang laman ang puso ko na wala akong napala sa ginawa ko? Nakaramdam ako ng takot. Iniisip kong kinamumuhian ako ng Diyos. Pagkatapos noon ay hinanap at nanalangin ako sa Diyos. Humihingi sa Kanya ng patnubay. Tapos binasa ko ang mga salita ng Diyos. Laging sinasabi ng mga tao na ang Diyos ay tumitingin sa puso at pinagmamasdan ng lahat. Pero hindi alam ng tao kung bakit ang ilan ay hindi nagkakamit ng kaliwanagan mula sa banal na espiritu, kung bakit hindi nila nakakamta ng biyaya, kung bakit hindi sila nagagalak, kung bakit lagi silang nalulumbay at hindi nila kayang maging positibo. Tingnan ang kanilang mga kalagayan. Tiyak na walang isa sa mga taong ito ang may gumaganang budhi o isang pusong tapat. Ang pinakapangunahin at pinakamahalagang mga bahagi ng pagkatao ng sinuman ay ang konsensya at katwiran. Anong klaseng tao ang isang taong walang konsensya at walang katwiran ng normal na pagkatao? Sa pangkalahatan, siya ay isang taong walang pagkatao at masama ang pagkatao. Suriin natin itong mabuti. Paanong nagpapakita ng tiwaling pagkatao ang taong ito para sabihin ng mga tao na wala siyang pagkatao? Anong mga katangian ng taglay ng gayong mga tao? Anong paghahayag ang ipinapakita nila? Sila'y walang pakundangan sa kilos at walang malasakit sa mga bagay na wala silang kinalaman. Hindi nila isinasaalang-alang ang sambahayan o ang kalooban ng Diyos. Wala silang pinapasang kabigatan na magpatotoo sa Diyos o gumanap ng tungkulin at hindi sila responsable. Ano ang iniisip nila tuwing mayroon silang ginagawa? Ang unang iniisip nila ay, malalaman ba ng Diyos kung gagawin ko ito? Nakikita ba ito ng ibang mga tao? Kung hindi nakikita ng ibang tao ang pagsisikap ko at tama kong pag-uugali at kung hindi rin ito makikita ng Diyos, walang silbi ang paggugol ko ng pagsisikap o pagdurusa para dito. Hindi ba pagkamakasarili ito? Isa rin itong napakahamak na uri ng layunin. Kapag nag-iisip at kumikilos sila sa ganitong paraan, may papel bang ginagampanan ng konsensya? May anumang bahagi ba ng konsensya rito? May iba pa nga na kapag nakakakita ng problema sa tungkulin ay tahimik lang. Hindi nila pinipigilan ang mga nanggugulo. Di iniisip ang interes ng tahanan ng Diyos, ni iniisip man lang ang sarili nilang mga tungkulin o pananagutan. Sila'y nagsasalita, kumikilos, nagpupunyagi at gumugugol ng lakas para lang sa kalayawan nila, karangalan, katungkulan, mga kapakanan at kanilang mabuting pangalan. Malinaw sa lahat ang mga kilos at layunin ng isang taong katulad niyon. Lumalabas ang mga ito tuwing may pagkakataong maparangalan o magtamasa ng kaunting pagpapala. Ngunit kapag walang pagkakataong maparangalan o nagkaroon ng pagdurusa, naglalaho silang tulad ng pagong na nag-atras ng ulo nito. May konsensya at katwiran ba ang ganitong tao? Nakadarama ba ng pagsisisi sa sarili ang isang taong walang konsensya at katwiran? Walang silbi ang konsensya ng ganitong tao at hindi sila nakadama ng pagsisisi sa sarili. Mararamdaman ba nila ang paninisi o disiplina ng banal na espiritu? Hindi nila ito mararamdaman. Naantig ako nang mabasa ko ang mga salita ng Diyos. Hindi ko nakamit ang gawain ng banal na espiritu, pangunahin dahil hindi naman ako naging tapat sa aking puso. Inisip ko lamang ang sarili kong kalagayan at katayuan, sa halip na kapakanan ng tahanan ng Diyos ang isipin ko. Kinamumuhian niya ang ganitong ugali pagdating sa tungkulin. Pag naaalala ko yung rehearsals, nang makita kong hindi ako kasing galing ng ibang mga kapatid, at nang mailagay ako sa likuran, naging negatibo ako at hindi aktibo. At ayoko nang masyadong mag-ensayo sa ekspresyon at galaw ko. Naging masaya na ako sa katiting na pagsisikap. At hindi ko inisip kung paano ito mas pagbutihin.
Pag hindi ako kasama sa kuha ay gusto kong magreklamo at makipagtalo. Iniisip kong walang kabuluhan ang pagsisikap ko. Ayoko nang mag-ensayo pa. Sa paggawa ng pelikula, pagkasama ako sa kuha, ginagawa ko ang bahagi ko. Pero kapag hindi, matamlay ako at hindi masyadong kumikilos. Nakonsensya ako nang maisip ko ang tungkol doon. Finifilm namin ito upang magpatotoo sa Diyos. Kaya ang pakikilahok ko ay pag-aangat ng Diyos sa akin. Oo, tama. Dapat ay pinagsikapan ko sa abot ng makakaya ko na magampanan ng mabuti ang tungkulin ko. Tama. Sa halip ang pagnanasa ko para sa karangalan at katayuan, ang naging rason ng pagiging pabaya ko, negatibo at tamad. Wala akong konsensya o katinuan. Isa akong makasarili at mababaw na tao. Sinusuri ng Diyos ang puso ng mga tao, kaya paanong hindi siya masusuklam sa ugali ko? Nang mapagtanto ko ito, nagsisi ako na konsensya at nanalangin ako sa Diyos. O Diyos ko, nagkamali ako. May pinagsisisihan ako sa naging bahagi ko sa programa at hindi na ako makakabawi. Mula ngayon, katotohanan na lang ang hahangarin ko at hindi ko naiisipin ang karangalan at katayuan ko. Gusto kong gawin ng maayos ang tungkulin ko. Amen. Amen. Noong oras na yon, akala ko ang magagawa ko na lang ay ang magsisi. Ngunit kinailangan naming mag-shoot ng karagdagang eksena para sa pelikula. Iba't ibang emosyon ang naramdaman ko noon. Pakiramdam ko, ito na ang pagkakataon kong magsisi. Nagpasya akong gawin ng maayos ang tungkulin ko upang masiyahan ng Diyos. Amen. Ibinuhos ko ang pagsisikap ko sa pag-iensayo. At paglaon, nakita kong mas naging mahusay ang mga galaw ko. Magfi-film na sana kami noon pero kinailangan itong ipagpaliban dahil sa ibang mga pangyayari. Sinabi sa amin ng direktor na magpatuloy sa pagsasanay. Nung una, nagagawa kong magsanay ng husto araw-araw. Ngunit nagsimula akong mag-isip. Hindi namin alam kung kailan ulit kami magfi-film o ilang beses ang pagsasanay. Tulad nung nakaraan, marahil ay hindi ako makakasama ulit sa ibang mga kuha. Meron na akong simpleng kaalaman sa mga kanta at mga galaw. Sapat na sigurong yun lang ang sanayin ko. Binalaan kaming huwag ihinto ang pagsasanay bago maisagawa ang pelikula at pwedeng magbago ang mga posisyon namin. Ngunit hindi ko inintindihan. Inisip ko, walang pagkakataon na mailagay ako sa harap kaya kahit na magsikap pa ako, hindi pa rin ako makikita sa kamera. Bakit pa ba ako mag-aabala? Sa tuwing babanggitin ng tagapagturo ang mga mali sa akin, hindi ako handang ayusin ang mga yon at nagdadahilan ako. Ang mga kapatid sa harap ang mapapanood dito sa pelikula. Kaya sila dapat ang mas magsanay rito. Ngunit nasa likuran lang naman ako. Kaya hindi ako masyadong makikita rito. Hindi na kailangang mag-abala pa roon. Pagkatapos nun, nakaramdam ako ng pagod sa mga ensayo na tila ba nakakapagod yun. Maraming beses na ayaw ko nang magpunta roon. Bumalik na naman ang dati kong problema. Ayoko ng ganitong pakiramdam, tinanong ko ang sarili ko. Bakit ba wala akong gana dito sa tungkulin ko? Bakit hindi ko mapagtuunan ng pansin ang pagbibigay lugod sa Diyos? Nanalangin ako tungkol sa tunay kong kalagayan at humingi ng patnubay sa Diyos. Amen. Binasa ko ang mga salita ng Diyos. Sa loob ng maraming taon, ang mga kaisipang naging sandigan ng tao ay sumisira na sa kanilang puso. Hanggang sa sila ay maging taksil, duwag at kasuklam-suklam. Hindi lang sila walang matibay na pagpapasya. Naging ganid sila mapagmataas at sutil. Wala silang anumang paninindigan na dumaraig sa sarili. At wala silang tapang na iwaksi ang paghihigpit ng mga impluensyang ito ng kadiliman. Ang isipan at buhay ng mga tao ay bulok na bulok. Kaya ang mga pananaw nila tungkol sa paniniwala sa Diyos ay napakapangit pa rin. At kahit kapag nagsasalita ang mga tao tungkol dito, talagang hindi yun matitiis pakinggan. Ang lahat ng tao ay duwag, walang kakayahan, kasuklam-suklam at marupok. Wala silang pagkasuklam para sa mga puwersa ng kadiliman at walang pagmamahal sa liwanag at katotohanan. Sa halip, ginagawa nila ang lahat upang maalis ang mga ito. Kayo ngayon ay mga alagad at nagtamuna ng pagkaunawa tungkol sa yugtong ito ng gawain. Pero hindi nyo pa rin maisasantabi ang pagnanasa ninyo sa katayuan. Kapag mataas ang katayuan nyo, naghahanap kayo. Ngunit, kapag mababa ito, hindi kayo naghahanap. Palagi ninyong iniisip ang mga pagpapala ng katayuan.
Bakit hindi maialis ng karamihan sa mga tao ang pagiging negatibo? Hindi kaya dahil palaging malabo ang mga maaasahan? Huwag ninyong pansinin ang sinasabi niya. Tingnan ninyo ang ipinamumuhay at ipinapakita niya. At ang saloobin niya kapag ginagampanan niya ang kanyang mga tungkulin, pati na ang kalagayang panloob niya at ang kanyang minamahal. Kung ang pagmamahal niya sa katanyagan at kayamanan ay higit sa katapatan niya sa Diyos, kung ito rin ay nakahihigit sa mga interes ng Diyos, o sa konsiderasyong ipinapakita niya para sa Diyos, hindi siya isang taong may pagkatao. Nakikita ng iba at ng Diyos ang kanyang paggawi sa makatwid. Napakahirap para sa gayong tao na matamo ang katotohanan. Amen. Ang mga salita ng Diyos ang nagsiwalat sa aking kasuklam-suklam na mga motibo. At ipinakita sa akin kung bakit ako naging pabaya noong hindi ako makapagpakitang gilas at kung bakit wala akong pakialam sa tungkulin at responsibilidad ko. Masyadong matindi ang pagnanasa ko para sa karangalan at katayuan. Hindi man naging halata ang mga motibo kong magpasikat noon. Yun ay dahil sa hindi naman ako gaanong talentado gaya ng iba. Nang makita kong wala akong pagkakataon na mahigitan ng iba na hindi ako mapupunta sa harap na hilera, naging negatibo talaga ako. At bahagya lang pinagsikapan ng aking tungkulin basta ko nalang ginawa ang mga paggalaw at hindi ito pinagbuti. Naisip ko, total hindi ako makakapagpakitang gilas, huwag ko nang pahirapan ng sarili ko. At sa ganoong paraan, hindi ako malulugi. Ang mga laso ni Satanas, katulad ng ang bawat tao ay para sa kanyang sarili lamang, ay malalim na nakatanim sa akin. Nasa ilalim ako ng kanilang kontrol. Kaya naman, pansariling pakinabang lang ang nasa isip ko sa lahat ng ginagawa ko. Ginagawa ko lang ito para sa pangalan at pakinabang. Natutuo rin sa aking tungkulin. Nagsisikap ako kapag may pagkakataong magpasikat, ngunit nang hindi ko matupad ang hangarin ko, nagpabaya na ako. Nang hindi isinasaalang-alang ang kalooban ng Diyos o ang kanyang tahanan. Namumuhay ako sa mapanlinlang kong kalikasan. Nagpaplano para sa pangalan at posisyon. Matamlay ako at mapanlinlang ako sa tungkulin ng walang anumang responsibilidad o anumang konsensya, katinuan o dignidad. Ako'y ganap na hindi maaasahan. Naisip ko kung gaano karami ang mga kapatid na alam kong dalisay at matapat. Na anuman ang kanilang posisyon sa entablado, binibigay nila sa Diyos ang lahat ng kanilang makakaya. Paglipas ng panahon, bumuti ang pagkanta at pagsayaw nila at nakikita nila ang mga pagpapala at patnubay ng Diyos. Saka may mga nasa likod lang na natahimik na ginagampanan ng bahagi nila kahit hindi sila nakikita. Sabi pa nila, sulit ang ginagawa nila kapag nakikita nila na nasa internet ang programa. Pero nung hindi ako nakapagpasikat, hindi ko nagawa ng mabuti ang tungkulin. Wala akong pagkatao. Ang disposisyon ng Diyos ay matuwid, kaya kinamumuhian niya ang pagkatao at hangarin na tulad ng sakin. Hindi ko nakamit ang gawain ng banal na espiritu sa tungkulin ko at pag-unlad sa buhay. Kung hindi ako magsisisi, hindi ako magkakamit ng anumang katotohanan. Ako ay maaalis ng Diyos. Nakaramdam ako ng takot sa pagninilay at ako'y nanalangin sa Diyos. O Diyos ko, ako'y kahiya-hiya na mumuhay sa aking tiwaling disposisyon at walang pagkatao. Diyos ko, nais kong magsisi at magbago. Gabayan niyo ako upang baguhin ang disposisyon ko at pagtuunan ng pansin ang tungkulin ko. Amen. Amen. Nang maglaon ay binasa ko ang mga salita ng Diyos. Kung nais mong maging tapat sa pagtugon sa kalooban ng Diyos sa lahat ng ginagawa mo, hindi maaaring gampanan mo lamang ang iyong tungkulin. Kailangan mong tanggapin ang anumang utos na ibinibigay ng Diyos sa iyo. Tumutugon man ito o hindi sa iyong mga panlasa at kasama sa iyong mga interes o hindi ito nakakasiya sa iyo, hindi mo pa nagawa dati o mahirap itong gawin, dapat mo pa rin itong tanggapin at sundin. Hindi mo lamang kailangang tanggapin ito, kundi kailangan ay aktibo kang makipagtulungan at matuto tungkol dito at makapasok dito. Kahit nagdurusa ka at hindi pa namumukod-dangi at sumisikat, kailangan ka pa ring maging tapat. Ituring mo itong tungkuling tutuparin mo, hindi bilang personal na bagay, kundi bilang tungkulin mo. Paano dapat unawain ang mga tungkulin?
Ito'y kapag may ipinagawa ang lumikha ang Diyos sa isang tao. At sa puntong yan, nagsisimula na ang tungkulin ng taong yon. Ang mga gawaing ibinibigay sa iyo ng Diyos, ang mga inuutos niya sa iyo, yan ang mga tungkulin mo. Kapag itinuring mong mga mithiin mo ang mga ito at talagang taos-puso ang pagmamahal mo sa Diyos, makakatanggi ka pa ba? Huwag mong tanggihan ang mga ito. Dapat mong tanggapin ang mga ito. Landas ito ng pagsasagawa. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Napagtanto ko na ang tungkulin ko ay ang utos ng Diyos sa akin. At makapagpakitang gilas man ako o kaya'y hindi, dapat kong bitiwan ang aking mga pansariling motibo. Ituring ito bilang tungkulin ko at gawin ang makakaya ko ayon sa hinihiling ng Diyos. Sa anumang pagkakaayos, may mga tao na nasa harap at may nasa likuran. Ngunit kahit nasaan man sila, ginagawa nila ang tungkulin nila. Tama. Tinitingnan ng Diyos ang saloobin natin sa ating tungkulin. Kung ang ating puso ba'y nandoon at kung isinasagawa natin ang katotohanan upang malugod siya. Hindi man ako magaling katulad ng ibang mga kapatid, binigyan pa rin ako ng Diyos ng pagkakataong magsanay upang umunlad sa aking mga kasanayan at sa aking pagpasok sa buhay. Yan ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Alam ko nang hindi ako dapat maging makasarili at walang puso katulad noon. Sinasaktan ng puso ng Diyos at binibigo siya. Kung nasa harap man ako o kaya'y nasa likod, kung nakikita man ako o kaya'y hindi, tatanggapin ko ang pwesto ko bilang isang nilikha upang gawin ng dalisay ang aking tungkulin at gantihan ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Siniguro kong manalangin at umasa sa Diyos at nagsumikap ako anuman ang i-ensayo namin. Kapag nagbabasa kami ng salita ng Diyos bago mag-ensayo, naiisip ko ang mga hinihingi niya at isinasagawa ang kanyang mga salita. Kapag sinasabi ng tagapagturo ang mga pagkakamali ko, nakikinig ako at ina-apply ito sa pagsasanay. Tinatandaan ko ang mga mali ko at nagsasanay sa mga libre kong oras. Itinigil ko na ang paggawa ng bahagya lang. Gamit ang tamang mga motibo para sa pag-iensayo, araw-araw akong nakakaramdam ng kasiyahan. Nararamdaman ko talaga ang patnubay ng Diyos sa aking tungkulin at hindi ako napapagod. Salamat sa Diyos. Paglaon, bumuti ang aking mga galaw at ang ekspresyon ko. At sinabi sa akin ng mga kapatid na bumuti ang kakayanan ko. Naramdaman ko kung gaano kahalaga na harapin ang aking tungkulin na may matapat na puso. Oo nga. Noong patapos na ang awit ng kaharian, sinabi ng Diyos na ang dalisay na tinig ng isang maliit na bata ang dapat kumanta ng huling linya. Inaalay nila ang pinakamagagandang awit sa Diyos. Lubusan akong naantig dito. Nakita kong umaasa ang Diyos na magkamit ng isang matapat na puso. Umaasa siyang lumingon tayo sa Kanya at maging dalisay tulad ng mga bata na ibibigay natin ang ating puso at iaalay ang ating makakaya sa Kanya. Amen. Mas tumibay ang pagpapasya kong isagawa ang katotohanan at magbigay lugod sa Kanya. Amen. Noong filming, ako'y nasa likuran pa rin sa karamihan ng pelikula. At minsan, ramdam kong hindi ko gustong gawin ang makakaya ko. Kaya't mananalangin ako sa Diyos at iisipin kung paano siya isasaalang-alang at kung paano ibibigay ang sarili ko. Nagtagal ito pero bumuti ang pag-iisip ko. Kapag nasa likuran ako, ipinagdarasal ko ang mga kapatid ko sa harap. Kapag wala ako sa harap ng kamera, tinutulungan ko ang iba sa pag-ayos ng kanilang costume at buhok. Ginagawa ang lahat para sa tungkulin. Kapag may nakikita akong mga kapatid na nagiging negatibo dahil nasa likuran sila, inaalok ko ang aking pakikisalamuha sa kalooban ng Diyos. Ang paggawa ko sa ganoong paraan ay nagpagaan at nagpabuti sa aking kalagayan. Salamat sa Diyos. Ang pag-iisang tabi sa katanyagan at katayuan at pagsasagawa ng katotohanan ay nanggaling sa patnubay ng mga salita ng Diyos. Amen. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos.